Philippine debt set to exceed 17 trillion by the end of 2025 amid peso depreciation. Naku pa nga, wala na. 17 trillion na. Oh, grabe mga kabibig. Ang yaman ng Pilipinas. Ang yaman ng Pilipinas sa utang. 17 trillion. Saan mo hahanapin to? Kung ako, no, makatunganga talaga ako. Nagkabuktot-buktot na tayo sa trabaho tapos malalaman natin to. Exceed 17 trillion. Paano makakabangon ang Pilipinas from Tita Ching Vlog? Maipapalit si Kokak yun ang mas malaki ang lagay. Uy, Grasita, Reduna. May malalim na yan rason kabibig from EDS. Pero ito kabibig, 17 trillion. Mga Masonic at elites members ang nasa likod ng lahat ito. Control ang government ng Pinas. Sino ba ang puppet members sa atin? Isa pang haka-haka ayaw ni BBM sumunod sa mga plano ni Pascual or ayaw ni Pascual maging sunod-sunuran. Pwede din yan, Shoni. Nagwawagas lang kasi ng pera, puro kasi ayuda from Joy Biakong. Natauhan na siya kabibig dahil ayaw niyang madamay sa tugtog ng kampana. Malapit na kasi ang katapusan nila from Noor Muhammad. Pero shock ako kabibig ang laking pera kabibig. Yan ang utang natin in the end of 2025. Kakain pa ba tayo niyan? Kaya pa ba nating magbigay ng tax mga kabibig? Paano natin 'to babayaran mga kabibig? Nakaka-stress. Pero si Bongbong Marcos hindi na stress. Oo, pero tayong mga ultimo, tayong mga mamayang Pilipino, pag makita natin ang news na ito, na-stress tayo. Parang tayo yung karga sa ating likuran itong 17 trillion by the end of 2025. Nako kabibig. Paano yan? Makakahihinga pa ba tayo? Pero sila kabibig, party-party lang. Sila kabibig, ang laking ng budget nila kabibig. Ano malaking budget? Mga kabibig, ito ang laki ng budget nila kabibig sa 2025. Ha? Anong budget? Ito kabibig ipapakita ko sa inyo. Yan. 10.29 billion para sa confidential intel funds. Hinihingi sa ilalim ng 2025 budget. Tingnan nyo kabibig, Ang laki kabibig. Pero bakit tahimik ang Kongreso? Yung kang Sara, 125 million confidential funds, pinatawag sa Kongreso. Ito kabibig, 10.29 billion. Confidential intel funds. Hiningi ni Bongbong Marcos. Bakit hindi pinag-usapan sa Kongreso? Bakit walang Congress hearing? Kasi presidente ang hihingi? Ikumpara nyo to sa 125 million ni VP Sara at 10.29 billion. Anong sasabi nyo dyan? Ang laki, So, kasali ito sa 17 trillion na utang natin. Diba? Itong 10.29 billion. Grabe mga kabibig. Para saan yung confidential intel funds? From Panga Mercy, good evening kabibig. Kabibig, may bagyong darating na naman sa Pilipinas, bagyong Dindo, mas malakas pa kay Karina. OMG. Nako, lalong uutang na naman sila. Oops, nakahabol from Hazel Eyes. Salamat Hazel Eyes. Ang laki kabibig, grabe. Nakita ko na sa aking vision, malapit na ang paghuhusga. Langit ang hatol sa kanila from Noor Muhammad. Iba na doon si Noor Muhammad sa kanyang vision. So, anong gagawin ni Marcos sa kanyang confidential fund sa 2025? Ewan natin kabibig. Pero kung VP Sara pa to, tingnan niyo ang pagmumukha ni Romualdez. Tawang-tawa. Laki ng smile ni Romualdez, ha? Laki ng smile ni Romualdez. 10.29 confidential intel funds ang hiningi nila. Baka pinamudmud nila kaibigan sa mga kakampi niya. God bless you, kabibig. Salamat from Lourdes Inamil. Nako, ano nangyari sa Pilipinas? Ay, ang hirap maging Pilipino. Lalo na ngayon na, ayan Kita yun na.
Kita yun na kabibig ha? So, hintay-hintay na lang tayo kung kailan matatapos ang mundo. Pambili ng shabs, tawa ng timawa. Hanggat may bagyo, tiba-tiba ang kongreso at ni Boy Biyahe tambalos-los. Nako, grabe no? So yun na kabibig ang ating mga lebak-lebak with evidence for tonight. So salamat talaga ha sa walang sawang pagsubaybay nyo sa vlog ko, sa mga videos ko, kahit ang mukha ko ay nakasawa-sawa na talaga pero nandyan pa rin kayo at hindi nyo iniwan ang isang kabibig with evidence. Ay, spell out mo talaga. Oy, Phil Shield, parang late ka na. Patapos na ako, Phil Shield, pasensya na. Ba't laki ng utang? Wala namang masyadong project. Ewan ko na, yung flood project control. 1 billion ba yun every day? Every day, 1 billion. May video yata ako niyan. Wait mo, hanapin ko yung video. Ni ano ha? Parang may video ako tungkol sa flood project. Nasaan ba yun? Wait mo na ha. Hanapin ko yung video tungkol, ito. Ito pala. Ni flood control projects may mahigit na 1 billion budget kada araw from Senator Villanueva. Ay, ito. Ang daming ang pera ng gobyerno. Hi, kabibig from Mary Jana Villaflor. Sige, pag-usapan natin to. Kasi ang laki ng budget nila, di ba? Ito, mga kabibig. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Wow, ito pala. Kongreso. Ano na? So 125 million confidential funds ni BP Sara, pinahiya yung si BP Sara. Ang ingay-ingay nyo. Pero ngayon, Flood Management National Government, Kongreso, 349 billion DPWH, DENR 3.28, MMDA 2.45, Pag-asa, konti lang ang Pag-asa, Climate Change Commission, konti, pero DPWH per year 359.66 billion per day, magkano 1.4 billion. Kongreso, Senate hearing na Congress hearing na naman tayo, hindi puro Duterte lang ang pinahiring-hearing nyo dyan. Ito yung importante. Ano ba makukuha namin sa mga Duterte hearing nyo dyan? Ano makukuha namin sa mga pogo-pogo? Ito, pera to ng taong bayan. Pera to ng mga taxpayers. Ito ang gusto naming malaman. Buti pa itong si Villanueva. Go, Villanueva. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw. Wow. Ang pondo ng DPWH. Pag pinagsama-sama nyo po, kaya ako po nilagay po dyan, Flood Management National Government Budget. Isuma total natin, meron din po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang Pag-asa, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Malaki. Grabe ang taas, 1.4 billion. Karamihan ng marami na binaha sa video, isa lamang po yung hiling. Masaklolohan at ma-rescue po sila. Tama. Kaya nais po nating magpasalamat and i-take itong opportunity na ito sa mga bayani ng ating bayan. Ang ating mga rescuer, social worker, police, coast guard, health worker, kasama na po ang mga magigiting na miyembro ng media at mga weather forecaster ng Pag-asa na hindi matatawaran ang hirap at pagod tuwing may bagyo at pagbaha. Tayo rin po ay nagpaabot ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya ng 36 na ating mga kababayan na nasawi dahil nalunod, na kuryente at nabaon sa mga landslides noong kasagsagan ng Bagyong Carina. Ginoong Pangulo, halos 10 taon na po ang nakararaan na ang representasyon na ito ay dumalaw noon sa Hagunoy, Bulacan. Nagdala rin po tayo ng relief goods. Hindi pa po tayo senador. Nakakita po tayo ng isang palutang-lutang na CRV Honda, Mr. President. Tinali po ito sa poste ng Meralco doon sa... Paniwala ko po kasi, Ginoong Pangulo, kung mapapabilang po tayo sa institusyong ito,
may magagawa po tayo para masolusyonan o maibsan man lang ang malagim na sitwasyon Correct. ng ating Malagim mga talaga, kababayan sa grabe. Bulacan, lalo na tuwing may bagyo, lalo na tuwing may baha. Sabi ko rin po sa sarili ko, I wanted to be part of the solution. Kaya unang taon po natin dito sa Senado, noong Agosto hanggang Setyembre 2016, nakiisa po kagad tayo sa mga pagdinig dito sa Senado, hinggil po sa estado ng pagbaha sa ating bansa. Hindi ko na po iisa-isahin yung ating mga tanong na ni-raise, mga sagot Ay, na ating Nita, nakuha. Pinondohan din po natin ng 10 milyon yung hinihingi ng DPWH na dapat may feasibility study. Pinondohan po natin yon at para alamin po kung ano nga ba yung scientifico na mga paraan para solusyonan ang tumitinding baha sa aming mahal na lalawigan. Nang matapos po ang feasibility study, Ginoong Pangulo, ayaw naman po implement. Kesyo kulang pa raw at kailangan pa ng dagdag na pondo. It took me 2 years, Mr. President, to pursue this advocacy. Taon-taon na lang po, Ginoong Pangulo, nire-raise natin ang issue ng matinding pagbaha sa budget hearing ng DPWH. Taon-taon po, Ginoong Pangulo. Noong September 2022, matapos pong masawi yung mga kababayan ko sa Bulacan, doon yung mga rescuers po sa San Miguel, Bulacan, kung naaalala nyo po, nanawagan din po tayong muli ng master plan sa DPWH. Senator JB tumatango at ilang mga senador nakasama natin during the hearing. Ito rin po yung dahilan kung bakit sinimulan po nitong representasyon na ito yung mobile command vehicle sa pakikipagtulungan sa DOST. Pinondohan din po natin ito para mabigyan yung ilan pong mga probinsya sa Central Luzon. 65 million po. Hello, tropang Dabawenya. Salamat sa panonood. Ito tayo. Hanapin natin yung galit na galit si Villanueva. Yung nag-post siya sa dito. This part. Sige. Go. Hindi na-switch on yung pong makina. Dahil wala pong fuel. And it's black with trash. Yun din po yung nireport sa atin kanina at nakita ko several of my colleagues giving all mainit na ulo na emoji, galit na emoji, etc. Mr. President, wag naman po sana sa susunod na pagdinig natin, sorry na lang uli at sasabihin malakas kasi ang ulan. Mr. President, we wanted to find out the Sino real yun? status of our flood management master plan. Sino bang nagsabing malakas kasi ang ulan? Natawa si Villanueva. Sino ba? Sino ba nagsabi na malakas kasi ang ulan? Has it been reviewed? Has it been updated Correct. to respond to our changing times and needs? Last year, Mr. President, we allocated roughly 280 billion for flood management and mitigation projects under DPWH. This means, Mr. President, in 2023, 1.079 billion a day Wow. on flood control projects. Yaman ng Pilipinas. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso Wow, para sa grabe ang Kongreso DPWH natin. alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw ang pondo ng DPWH. Pag pinagsama-sama niyo po, kaya ako po nilagay po dyan, flood management national government budget. Isuma total natin, meron din po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang PAG-ASA, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Yan po ang ginagastos ng ating gobyerno para tugunan ang problema ng pagbaha. 1.44 billion. Mr. President, hindi pa po kasama dito ang pondo na ginagastos ng lokal na pamahalaan. Hindi pa po kasama dito ang mga feasibility studies. Ngayong taon, 47 billion feasibility. Ang dami kabibig, ang daming pera sa DPWH. Ang yayaman pala nila, no? Bilyones, araw-araw pero walang nakita. Kasi umulan.
Natawa talaga ako. Kasi sa basura, kasi sa climate change, kasi sa ano, natawa talaga ako sa rason niya. So it means kabibig, hindi alam ni BBM itong mga budget na to. Bakit may, ano, nasaan po ang flood control project BBM? Kasi sa climate change. Kasi yung mga tao kasi, paano, walang disiplina. Yung pag-throw na kailang garbage. Or di kaya dahil sa ano, kasi lumakas ang ulan, may bagyo. O ito ito BBM. Wala ka bang kopya nito? O ang Kongreso, may kopya nito. Si Tambaluslos, of course, may kopya nito. Malaking pera pala. Ano to? Anong ginawa sa pera? Inupuan? Naku, grabe. Is the study alone. Mr. President, ang 1.44 billion po ay katumbas ng 144,000 TESDA scholars a day. Correct. Ang tulong trabaho fund ng TESDA, 1 billion lang buong taon. Sa 1.44 billion, Mr. President, a day budget, meron ka na po kaagad 700 classrooms. Correct. Makapagbibigay ka na kaagad, Mr. President. O, diba? Inaway nyo pa si BP Sara. Inaway nyo pa na, ay, anong ginawa ni Sara? Walang nagawang classroom. O, tingnan nyo ang DPWH, oy. Oh, tingnan nyo. Ang laki ng kailang pondo. Bilyones everyday. Tapos ito. Sabihin nyo, si Sara ang may malaking pondo. Si Sara ay isang kurakot. 125 million confidential fund. Pinag-uusapan sa Kongreso. Pero ito, deadma lang kayo. Ano to? Kung sino lang yung hinahunting nyo, kung sino lang yung gusto nyong pahiyain sa publiko. Pero ito, tahimik lang ang Kongreso. Ano bang pinag-usapan sa Kongreso ngayon? Ano? Duterte. Dilima. Pero ito, deadma lang. Alaka. 125 million confidential funds compare dito. Bilyones to, araw-araw. Ginasta, bilyones. Pero sabi nyo, kay Inday Sara, 105 million, 11 days. O ano mas malaki? Buta ka, buta. Ng 1.78 million relief packs every day sa 1.78 million families. Araw-araw, Mr. President. Noon pong Huwebes, umikot po tayo sa Bulacan kasama ang ating mga kaibigan, katuwang ang DSWD. Salamat kay Secretary Rex Gatchalian sa kanyang mabilis na pagtugon, na mahagi po tayo ng tulong. Inalam natin kung ano po yung ginagawa at yung lawak ng epekto ng pagbaha sa Bulacan. Nais ko rin pong kunin yung pagkakataon sa ating mga kasamang senador na nagpadala ng suporta. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. Kilala nyo na po yung inyong sarili. Marami po sa inyo nakapunta rin sa Bulacan. Out of 572 barangays in our province, mabibilang na lang po, Ginoong Pangulo, kung ilan yung mga barangay na hindi binaa. Kayo po mismo, presiding officer, alam niyo yung Paumbong, Kalumpit at Hagunoy. Ni isang barangay po doon, wala hong nakaligtas. Lahat po nakalubog. Around this time last year, ganun din po yung nangyari, Mr. President. Nandun din po kayo, Ginoong Pangulo. Last year, tandang-tanda ako po, Mr. Presiding Officer. Ang lahat po ng tanungin nyo ngayon sa Bulacan, kung mas malala ngayong taon kesa last year, ang lahat po ng sagot ay oo, mas malala. Mr. President, wag na nga ho tayong lumayo dito na lang sa Senado, sa Senate premises. And surrounding roads were not spared by severe flooding last week. Mr. President, at its peak, the floods in front of the Senate gate were almost waist deep. Binaharin po ng gusto ang Quezon City, Valenzuela, Malabon, Caloocan, Pasig, Marikina at Rizal. Pati mga lugar sa Makati na mahal ni Senator Nancy, binaha na hindi binabaha noon, binabaha na rin po ngayon. At ano nga po ba ang nagbago sa sitwasyon ngayon, Mr. President? Ang nagbago, lumolobong pondo na binibigay natin para sa flood control program. Correct. Iyon ang nagbabago. Lomolobo ang budget na binigay. BBM,
Nasaan na? Gising na, BBM. Oh, BBM, BBM. Gumising ka na. Tambalos-los, tambalos-los. Gumising ka na. O kongreso, kongreso. Ang lalaki ng tiyan nyo. O, diba? Oh. At pag tumingin po kayo dito, sabi ni Senator Cynthia, wala na kayong makikita. Hindi nyo na makita yung Manila Bay, Manila Sands na. Kung tayo po ay magbabalik tanaw dito sa mga reclamation na ito, matagal na pong nababalot ng kontrobersya ang mga ganitong proyekto. Noong 2002, naging malaking issue ang kasunduan sa pagitan ng PEA o Public Estates Authority at Amari Coastal Bay Development Corporation para mag-develop ng higit 150 hectares reclaimed land sa Manila Bay. At sa mga ginawa na pong reclamation projects, may kahit isa po ba, Mr. President, kahit isa na pag-aaral na narinig tayo dito sa Senado na magpapatunay na hindi magdudulot ang mga ito ng pagbaha? Tinanong din po natin yan nung mga nakaraang pagdinig, Mr. President. May we show the clip? Yes or no lang, Secretary. Tinanong ko po si Secretary Bonoan kung meron po ni isang pag-aaral na magsasabing hindi Yes or no lang, Secretary. Naka-apekto Kakasama po ba? Yun. Hindi, naka-apekto. Oo, Ito lang muna. naka-apekto. Huwag muna yung ngayon, ha, Secretary. Sige. Doon na tayo sa past. Dito sa ginawang reclamation dito. Ito, kitang-kita natin dito yan eh. Nakasama po ba? May pag-aaral. If you say na hindi nakasama o hindi nag-worsen, I wanted to see a empirical data or any study that says hindi naman nakasama. Okay naman po yung pagdaloy ng kwan dito sa kwan. I think Secretary, nakasama po ba? Tumaas po ba yung baha? I cannot offer an answer, Your Honor. I'm sorry. Wala si Mr. Secretary, President, hindi alam. after that particular hearing na ginawa po natin sa Senado, ang Pangulong Bongbong Marcos ordered the indefinite suspension of 22 Manila Bay reclamation projects to give way to a thorough study on their environmental impact and legal compliance. However, Mr. President, just 3 months after, 3 months later, DENR announced that 2 out of 22 reclamation projects were able to pass their compliance review, leading to the approval of the project's resumption. Well, approval of project resumptions. Hala! After 3 months, ha? Sinabi ni BBM, ipa-close niya yung reclamation. Pero after 3 months, pinabalik ulit. Ano ba to? Ginoong Pangulo, tuwing tumitingin po ako sa Manila Ano ba Bay, to? laging may kurot ngayon sa aking puso. Tuwing napapatingin po ako sa mga reclamation projects na ito, siguro yun yung dahilan kung bakit hindi na matawag na Manila Bay ang lugar na ito, kung hindi Manila Sands. Mr. President, hindi po pwede na sasabihin na lang po natin sa taong bayan, malakas kasi ang ulan. O di kaya maraming tubig ang ulan. Uy, sino ba yung nagsabi yun? Uy, kabibig. Sino ba magsabi malakas ang ulan? Tuwing umuulan at kapiling ka. Tala ng bagyo. Hindi po ito katanggap-tanggap, Ginoong Madami Pangulo. kasing basura. Hindi naman po tayo nagpapanggap na eksperto sa usapin na ito. Pero wag naman po sana nating gamiting dahilan ng climate change. Magpapagawa ka ng proyekto tapos sasabihin mo, hindi mo alam kung uulan, hindi mo alam kung babagyo, hindi mo alam kung babaha. Flood control nga po yung proyekto eh. Tama. Hindi ko na ho alam kung ano ibig sabihin ng flood control pag dinefine nyo, Senate Minority Leader. Hindi ko na alam. Tama. Tama itong si Villanueva. Malakpakan kay Villanueva, of course, mga kabibig. Hindi na natin alam kung ano ang flood control. Ay, nako, mga kabibig, natatawa lang talaga ako. As in, grabe ay. Grabe, ikay. Hindi nyo. Ano ba yung control na tinatawag? Parang walang baterya yung control. Wala kahit katiting na control tayong nakita nitong mga nakaraang araw. True. Wala po bang mga datos o pag-aaral na makakatulong sa pamahalaan para implement ito? At ngayong taon po, tinignan ko na po yung NEP.
1 billion a day pa rin, Mr. President. Wow, 1 billion a day. Alam nyo, pa sa rin. Bulacan, kahit po ang mga kalsada na hindi madaanan dahil sa baha 10 or 15 years ago, and I'll say this, looking at each other's faces, looking at each one of you, eye to eye, Mr. President, the past 10, 15 years ago, yung parehong mga kalsada na not passable pa rin. Hala. Ewan ko po sa inyong mga lugar, Ginoong Pangulo. Naku, sa amin, yung magandang kalsada, ginigiba. Pag malapit ang eleksyon, yung mga magandang kalsada, ginigiba. May mga kalsada naman dito na until now, bata pa ako until now, ganun pa rin. Walang pagbabago. Tanong nga sa amin, nasaan ba ang proyekto na sinasaad ng DPWH? Nasaan ba yung pera para sa mga kalsada natin? DPWH, are you still there? Di ba mga kabibig? Well, ganun talaga ang gobyerno ng Pilipinas. Utang pa more. Anon. So, yun lang kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Tapusin ko na to kasi nag-1 hour na ako. Hello, Phil, Tropang Dabawenia. Hello. Oo, Hazel I, salamat. Shoni, hello. May Palacio, hello. Alberto, Napuli, hello. So, we will end this session na because I need to relax na. Kaya nag-lesson kayo ba sa Davao, especially sa Bolivar and Matina areas, maana sa Jade Valley and parts nila, and ako, may akayo ang budget. Ako sa bibig, akala ko babig Indonesia ko. Indonesia pa ako dong, oy. Indonesia pa akong trabaho, patawon ko. Yung sa barangay namin, yung mga DPW, yung karsada namin maganda, tapos ginigiba pag malapit ang eleksyon. Diba? Bye na ingat kabibig at sa lahat. Bye everyone. See you next time. Bye-bye. Babush. Kokak.